magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng linggo at salamat sa Panginoon dahil malapit naman po matapos ang isang araw. At tayo po ay naririto pa mga kaibigan. Hindi po tayo magba-Bible reading ngayon. Tayo po ay mag-share, magbabahagi po tayo ng konting verse dito po sa ating binabasang Biblia. Paminsan-minsan po ay mag-sharing tayo at magkwentuhan, magkumustahan kung kamusta na po ang ating mga buhay espiritual. Ano po? Pagpasensyahan nyo na po ang iyong nanay Rayleigh at madalas ay hindi nyo makita sa aking mga video. Mas gustuhin ko po yung mga halaman ang inyong makita kasi mas nakakaano po sa mata natin yung mga green na ating nakikita at medyo mahaba-haba pa naman ang ating Bible reading. Kaya sinasadya ko po yan na halaman lang po ang aking ipakita sa inyo para maprotektahan po ang inyong mga mata. Ayan mga kaibigan, salamat sa Diyos sa hapong ito. Salamat sa Panginoon at binigyan po niya tayo ng pagkakataon na makapag-sharing kahit konti. At kung ano po yung kakayahan na ibinigay ng Diyos sa akin na ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya mga kaibigan, muli, pinapasalamatan ko ang ating Diyos sa kanyang gabay at patnubay, lalo na po ang ating banal na Espiritu Santo. Salamat sa Diyos sa kanyang salita at inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 39 to 40. Ayan. Lucas verse 39 pala hanggang 40, hindi po chapter. Lucas chapter 12 verse 39 to 40. Ayan, pagpasensyahan nyo po inyong nanay Rayleigh at medyo naluloding po tayo kung minsan. Ayan, babasahin ko na mga kaibigan na Lucas chapter 12 verse 39. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Excuse po. Alam niyo mga kaibigan, no? Marami pong nagtatanong ng mga tao, kailan ba talaga darating ang ating Diyos? Kailan ba talaga darating ang ating Panginoong Hesus? Kailan ba talaga ang muling pagdating ng ating Panginoong Hesus? Masyado pong atat na atat ang mga tao, pero kung tatanungin natin ang ating mga sarili, handa na ba tayo? O di po ba? Kumbaga wag na po nating pagtuunan ng pansin yung muling pagdating ng Panginoon dahil sinabi rin po niya sa kanyang salita na siya lang po ang nakakaalam ng bagay na iyon, ang amang nasa langit lamang ang nakakaalam kung kailan muling darating ang ating Panginoong Hesus. Kapag doon po tayo nagpo-focus sa muling pagdating ng ating Panginoon, masasayang po ang ating mga oras, di po ba? So, kung meron po tayong mga oras sa panahong ito, i-focus po natin doon sa pagpapakilala sa ating Panginoong Hesus upang sa ganon, bago man dumating ang ating Panginoon, ay naibahagi na natin ang ating Panginoong Hesus sa mga tao mula sa ating pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga katrabaho, kung saan man po tayo dinadala ng Panginoon, kung saan man humahakbang ang ating mga paa, ay doon po natin ipakilala ang ating Panginoong Hesus dahil natitiyak po natin na hindi po lahat ng tao ay kilala ang ating Panginoon. Bagamat alam nila na may Diyos, pero hindi po nila kilala ang Panginoon. Bakit? Kasi may mga tao pa po na walang tamang relasyon sa Panginoon at wala ring tunay na pananampalataya sa Diyos. So, doon po tayo mag-focus mga kaibigan. Yung maipakilala natin
ang Diyos sa buhay ng mga tao na hindi pa talaga totally na nakakakilala sa ating Panginoon. At mag-focus po tayo sa salita ng Diyos dahil kung tayo po ang gagamitin para ipakilala ang ating Panginoon, dapat po unang-una, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, dapat tayo po yung unang-unang maging doer o magiging unang-una na tagasunod. At kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, ay nakikita po ito sa ating mga buhay. Nakikita po ito sa uri ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya dito po tayo focus sa pagpapakilala sa ating Panginoon kasi sayang po ang oras, di po ba? Kunyari, tayong mga nanay, marami po tayong mga kakwentuhan bawat araw. Ano po, ngayon ipakilala po natin sa Panginoon sa mga kakwentuhan natin ng mga kapwa nanay natin na hindi pa po nagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Kasi sabi nga po dito sa ating binasa, dito po sa verse 40 ng Lucas 12, kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ano po? Wala po talagang nakakaalam. Talagang darating at darating na lang ang Panginoon doon sa oras na hindi natin inaasahan. Baka tayo ay tulog, baka tayo nakasakay sa mga sasakyan ng pampasahero o mga private vehicles po ninyo. Tayo po ay nakasakay o baka naman tayo ay naglalaba, nagluluto, o baka naman tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos tapos biglang darating ang Panginoon. Yun po ang wala po tayong kaalam-alam dahil ang ating tatay lang sa langit, ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan niya muling pababalikin ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo dito po sa mundo. At hindi po aapak sa lupa ang ating Panginoon, kundi dyan lang po tayo kakaunin sa mga ulap. Dyan lang po siya mananatili sa mga ulap kasama ang mga anghel. Ano po. So, mga kaibigan, wag din po natin i-focus sa mga problema ang ating isipan, ang ating puso. Alam niyo po, kung may problema po tayo, focus po tayo sa prayer at sa salita ng Diyos. Kasi dito po sa salita ng Diyos, tutugon ang Panginoon kung ano po ang gagawin natin kapag meron pong tayong problema. At sa pamagitan po ng panalangin sa ating pagkikipag-usap sa Diyos, ay doon po mangungusap ang banal na Espiritu Santo kung ano po ang ating gagawin. Ano po. So, kung tayo po mga nanay ay nakakilala na sa Panginoon, ibahagi po natin ito sa ating mga asawa at ibahagi natin sa ating mga anak upang sa ganun lumaganap po yung yung good news, yung magandang balita patungkol sa ating Panginoon. Yung ating mga anak ay pwede nilang ipasa sa kanilang mga kaklase, yung ating mga mister ay pwede nilang ipasa sa kanilang mga kausap sa bawat araw o makasamahan nila. At tayo naman pong mga nanay ay marami po tayong pagpapasahan. Pwede po yung mga kapwa nanay natin, mga tao na sa paligid natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga pamangkin natin. Ano po. At ako man po ay gaya nga po ng mga nauna kong video, ako po ay nandito lang sa bahay. So dito lang po talaga ako sa social media makakapagbahagi ng salita ng Diyos. At isa na po kayo na narito po at patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. At gagawin ko rin po itong video kong ito ay pwede ko rin po itong ilagay sa aking Facebook account para po lahat ng aking mga kaibigan o followers sa Facebook account at sa YouTube ay pare-pareho pong mabahaginan ko ng salita ng ating Panginoon. Kasi sayang po ang oras mga kaibigan. Baka hindi pa dumadating ang Panginoon kasi naroon yung pagmamahal ng Diyos. Wala pong itinatangi ang Panginoon mga kaibigan. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos, mabutit masama man. Kumbaga nagbibigay pa ang Panginoon ng pagkakataon para makakilala ang mga tao na hindi pa talaga nagkakaroon ng tunay na relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Kasi magkakakilala lang po yung
mga anak ng Diyos. Kapag tayo po ay mga anak ng Diyos, kilala po natin kung sino ang ating Panginoon, kung ano ang meron sa ating Diyos, kung ano, gaano katindi ang kanyang kapangyarihan. Dito po natin nakikilala na, ang Panginoon pala ay siya pala yung napako sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang aking kasalanan, siya ay namatay at nag-alay ng buhay para sa aking kasalanan. O di po ba? Kapag naramdaman natin na merong isang nag-alay na buhay para sa ating kasalanan, lalo na ang ating Panginoong Hesus, di po ba, na nagkakaroon tayo ng ibang damdamin na kumbaga ay hindi natin hahayaan na masayang yung sakripisyo, yung pag-alay ng ating Panginoong Hesus para sa atin. So, doon po natin makikilala, doon po madidevelop yung relationship natin sa Panginoon, na mula po nung nakilala natin ang Diyos, nabasa natin sa Biblia na meron palang isang Hesus na nagbayad ng ating kasalanan, sa pamagitan ng kanyang buhay, nagkakaroon po tayo ng interesting o nagiging interesado tayo para makilala pa, sino ba itong Hesus na to? Bakit niya binayaran ang aking kasalanan? Bakit inalay niya ang kanyang buhay para sa akin? So, sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ay dito po nagpapakilala ang Panginoon. So, once po na naramdaman natin yung kakaibang damdamin na naroon yung kagalakan na, ay, isa pala ako sa tinubos ng Diyos sa kasalanan. So, kailangan ko talagang magpasalamat sa Kanya. Kailangan ko magpakatino para hindi masayang yung Kanyang ginawa at naranasan sa krus ng Kalbaryo. So, doon po tayo nagre-repent ng ating kasalanan, at pagkatapos po ng repentance, acceptance po, tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesus, binibigkas ang ating mga labi na, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, Panginoong Hesus. At naroon po sa prayer natin na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula sa oras na ito hanggang doon sa panahon na ako'y kuhanin mo, o hanggang doon sa panahon na ako'y madatnan mo. So may mga ganun po na panalangin ng ating puso. Kapag nalaman natin at naramdaman natin yung pag-ibig ng ating Diyos sa atin, sino ba naman tayo para tubusin ng Panginoon ang kanyang dugo at ng kanyang buhay, di po ba? Sino ba si Rile? O di po ba, lahat tayo ay makasalanan. Pero sabi nga po doon sa 1 John 1, sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. Kasi ayaw po ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay malaglag sa impyerno. Kaya nga po, dahil mahal niya tayo, inalay niya ang kanyang anak, ang buhay nito para sa atin. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So, kapag nararamdaman po natin na mahal tayo ng ating Diyos, ano po ba ang dapat nating iganti sa Kanya? Di po ba, pagmamahal din at pagpapasalamat sa bawat sandali. Kasi, kung hindi po tayo tinubos ng Panginoon sa kasalanan, ay tiyak po, pupunta po tayong lahat sa impyerno, di po ba? Pero ganun po tayo kamahal ng ating Diyos, kaya nga po ginawa niya ang lahat para hindi po tayo mapahamak. At sa pamagitan ni Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, tayo po ay kanyang iniligtas at inalis po sa buhay natin yung ating mga kasalanan. Bakit? Pinatawad niya po tayo. So kapag pinatawad tayo ng Panginoon, kailangan din po nating magpatawad, mga kaibigan. Kasi kung hindi po tayo makakapagpatawad, ano po ang karapatan natin para ipakilala ang ating Panginoon? Di po ba? So, naniniwala ako na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay marunong magpatawad, marunong lumimot sa mga nakaraan, sa mga lumipas. Bagamat naaalala natin yung mga pait, yung mga sakit, pero wala na pong dating sa ating mga puso. Hindi na po tayo nasasaktan, hindi na po tayo naiiyak,
kundi kung minsan ay sayang, ang daming panahon na lumipas na nailaan lang sa mga samaan ng loob. Sana pala yung mga ilang taon na nagsasamaan ng loob, sana pala ay nagmahalan na lang kami at na ibahagi namin ang salita ng Diyos at naipakilala ang Panginoon sa mga tao na nakapaligid sa amin. So yun po ang nais po ng Diyos. Focus lang po tayo sa salita ng Diyos at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa pagpapakilala sa ating Panginoon. Kita nyo na po, di ba? Kapag patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos mula nung ating nakilala ang Panginoon o mula nung nagpakilala sa atin ang ating Panginoon, mula nung atin siyang tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, di ba? Unti-unti nating binubuklat ang ating Biblia at patuloy din nating nakikilala sino ba ang Diyos na ito. Siya pala yung nagpapala sa buhay natin. Siya pala yung gumagawa ng himala at mga dakilang bagay. Siya pala yung nagpapagaling ng mga may sakit karamdaman. Siya pala yung nagtatanggol sa mga api. Siya pala yung Diyos na mapagpatawad. Siya pala yung Diyos na kasama natin sa bawat araw. Siya pala yung Diyos na nagbibigay ng ating kalakasan. Siya pala yung Diyos na tumutulong sa atin para lumalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya at maranasan pa natin yung malalim na relasyon sa Kanya. At siya pala yung Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig na totoo kung bakit tayo natutong magpatawad sa ating mga kaaway. O di po ba, kung hindi po natin kilala ang ating Diyos, wala po tayong magagawa na tama sa ating mga buhay kasi bilang tao, kung ano lang yung ating iisipin, iyon po ang ating gagawin at yun ang ating sasabihin. Pero kapag nasa atin po ang banal na Espiritu Santo, kasi po nung umalis na po si Jesus Christ dito sa mundo, iniwan niya po yung Holy Spirit. Ito po ang magpapaunawa sa atin, magpapaliwanag sa atin ang kanyang salita. Ito rin po ang gabay natin. Ito rin ang magpapaalala sa atin ng mga bagay na tama at mali. Siya rin ang tagasaway. Kapag gusto nating gumawa ng masama, sasabi ng Holy Spirit, oops, huwag mong gawin yan, kasalanan yan, patungo yan sa kapahamakan. So ang Holy Spirit po talaga, siya po yung tagasaway sa atin, na hindi po tayo malaglag sa kamay ng Diyos upang hindi po tayo mapunta sa impyerno. So, kung wala pong Holy Spirit sa buhay natin, mamroblema na po tayo. Bakit? Hindi na po natin makukontrol ang lahat ng bagay sa buhay natin. Hindi natin malalaman kung ano ang tama at mali. Dahil kung ano lang yung bugso ng ating damdamin, yun lang po ang ating ginagawa bilang tao. So, kailangan po natin ang Holy Spirit lagi sa ating mga buhay. Sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, ginagawa at uri ng ating pamumuhay, kailangan po natin ang gabay ng Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa ang ating usapang ito. Focus po tayo sa Panginoon. Focus po tayo sa salita ng Diyos. Kung meron pang panahon na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos, gawin na po natin. Hindi po natin na kailangang matakot, mahiya. Bakit? Mahihiya po tayo kung habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay gumagawa din tayo ng mga karumal-dumal na kasalanan o pagkakasala. Maliit man o malaki ay kasalanan pa rin yan sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, wala po tayong karapatan na ibahagi ang salita ng Diyos kung hindi po tayo anak ng Diyos. Dahil naniniwala ako na kapag tayo po ay anak ng Diyos, namumuhay po tayo sa malinis na pamumuhay, sa tamang pamumuhay, at patuloy tayong sumusunod sa tuntunin ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ang lagi nating niyayakap at ang katuwiran ng Diyos ang lagi nating nilalakaran. Ano po? Kapag anak po tayo ng Diyos, hindi po tayo tumitingin lang doon sa blessing na, ay anak na ako ng Diyos, pagpapalain na ako ng Panginoon, magiging milyonarya na ako, magkakaroon na ako ng maraming bahay, magkakaroon na ako ng maraming sasakyan, at lahat na ay meron ako. Hindi po ganun ang ipinangako ng Diyos. Pero may pagpapala po ang Diyos sa mga anak niya. Sa lahat ng mga anak ng Diyos ay meron po
nakalaan lagi ang Diyos na blessing sa buhay natin. Unang-una, yung hininga natin, yung kalakasan natin araw-araw, yung kagalakan, yung kakontentuhan, yung kapayapaan, yung kalakasan ng ating pisikal na katawan para makapaghanap buhay tayo o kung ano man ang ating gagawin sa buhay. Hindi pa po ba yan sapat na biyaya ng Diyos? Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag balikan po natin yung prayer o yung panalangin na itinuro sa atin ng Diyos, mayroong isang bahagi doon na sinabi na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. O di po ba araw-araw ang nais ng Diyos ay humiling tayo sa Kanya ng ating kakanin sa araw-araw. Hindi po inilagay ng Diyos doon na bigyan mo kami ng aming kakanin para sa 1 taon, para sa 5 buwan, para sa 3 buwan o sa 1 buwan. Kundi bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kasi kapag sa bawat araw po ay humihiling tayo sa Diyos, yan po ay dinadaan natin sa panalangin. At ang panalangin po, yan po ang ating tawag dito, communication. Yan, communication sa ating Panginoon. Yan po ang ating pakikipag-usap sa Diyos o pakikipagniig sa Diyos, yung oras ng ating panalangin. Kadalasan po, di ba, kapag meron na po tayong lahat, meron tayong pera, lahat meron na tayo, wala na tayong hahanapin pa. Sa tingin ko po, sa aking sariling opinion bilang isang tao na nagbabasa ng salita ng ating Panginoon at nagsusumikap na sundin ang salita ng Diyos, baka hindi na po natin maalala ang Panginoon kasi wala na po tayong hihilingin pa sa Kanya. At kapag marami pong perang isang tao, pagod po yan palagi. Marami pong travel yan, maraming pinupuntahan yan, maraming mga gathering yan, maraming ginagawa yan sa buhay. Pero kapag ang atin pong biyaya sa isang araw ay sapat lang, yung pagkain lang natin ngayong araw, punong-puno po yan ng pasasalamat ang ating puso sa Diyos. Maya't maya ay naiisip natin ang Panginoon. Maya't maya ay nagbubuklat tayo ng salita ng Diyos dahil gusto pa natin makilala ng gusto ang Panginoon. Maya't maya ay nagpupuri ang ating puso't isipan sa ating Diyos na kumbaga masayang masaya tayo kasi nakikita natin kung paano kumikilos at gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Kapag meron na po tayong lahat, kunyari marami na tayong pera, hindi na po natin makikita kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi andyan pupulutin mo na lang, huhugutin mo lang sa lalagyan mo yung mga pera na kailangan mong pambili ng kung ano mga bagay na gusto mo. Pero yung mga walang pera, araw-araw ay doon tayo muhugot sa panalangin at ginagamit natin yung ating pananampalataya. Yung panalangin na may pananampalataya na kahit wala pa sa mga kamay mo, pag sinabi natin na Panginoon, alam niyo po, wala pa po kaming tanghalian, pero naniniwala po ako na hindi mo kami titikisin kasi nga mahal mo kami. Kaya sa ngayon pa lang ay pinapasalamatan ko na po ang isang masarap na tanghalian. Yan. Bagamat wala pa sa mga pinggan natin, pero naniniwala tayo na ang Diyos ay magbibigay ng masarap na tanghalian. Yan po yung pananampalataya. Hindi mo man nakikita, hindi mo pa nahawakan, pero pinaniniwalaan mo. Gaya ng ating paniniwala na totoo ang ating Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin niyayakap, hindi natin nahawakan ang kanyang mga kamay, pero naniniwala tayo na totoong may Diyos na si Jesus ay Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay. At siya yung muling darating dito sa mundo upang kaunin tayo bilang kanyang mga anak. So, papunta po tayo doon sa bilang kanyang mga anak. Ano po? Nawa po ay madatnan tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. At dito po sa Lucas chapter 12 verse 35, sabi po dito, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Ano po ba yung ilawan na sinasabi ng Diyos? Ano ba yung tinutukoy na ilawan sa ating mga buhay? Wala pong iba yun mga kaibigan, kundi ang ating pananampalataya. So, paano po ba natin sisindihan ang ating pananampalataya? Wala po tayong ibang gagawin, kundi ang magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos at paniwalaan natin
ang bawat salita ng Diyos dahil yung paglalim ng ating pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig. At kapag nabasa natin, paniwalaan natin, sundin natin, at kung napakinggan natin, ibig sabihin maliwanag yung salita ng Diyos o mensahe niya sa atin. At kung ito ay pinaniniwalaan natin, sundin natin ito at makita ito sa ating mga buhay sa bawat araw. Yung pananalig natin kay Kristo at tamang relasyon kay Kristo ay araw-araw po ay maliwanag ito, nagliliwanag ang ating buhay. At kapag biglang dumating ang Panginoon, may katiyakan po tayo na ang ating ilawan ay nakasindi. Maliwanag na maliwanag ang ating pananampalataya sa Diyos. Namumuhay tayo ng maliwanag na gamit ang salita ng Diyos at ating pananampalataya sa Diyos. Yun lang mga kaibigan, na pakasimple kung ating titignan, pero mahirap kung ating iisipin kapag wala tayong tamang relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mapapalad po tayo na maagang nakakilala kay Kristo. Bakit? Kasi hindi na po tayo natitinag ng mga kung ano-anong mga sitwasyon sa buhay, kahit mga kahirapan, sakit karamdaman dyan, kanser man yan, yung mga problema at suliranin ay hindi na po tayo natitinag. Bakit? Kasi andun po yung ating pananampalataya sa Diyos na meron pong isang Diyos na tutulong sa atin upang gumaan, umayos, gumaling. Na wala po tayong ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. Hindi po ang ating sarili, hindi po yung sarili nating katalinuhan, kundi lahat po ay naka-rekta sa Panginoon ang ating pananalig sa Kanya na Siya lang talaga ang bahala sa atin. At wala po tayong magagawa kung wala si Kristo na Siyang kumikilos sa ating mga buhay. Para kumilos ang salita ng Diyos, kailangan makita ng Diyos yung ating pananampalataya na totoo sa Kanya. Hindi po pwede yung manampalataya tayo ngayong araw, bukas ay may doubt tayo. So lack of faith po yan ang doubt. Hindi pwede. Meron o wala, mahirap ang sitwasyon, may sakit, o kung anumang mga problema sa buhay, kailangan po intact yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi naman po pwedeng hindi tayo nagkakasala po sa bawat araw, kasi may mga kahinaan po talaga tayo. Yung ating isipan, napakahina po yan. Yung ating bibig, napakahina po yan. Yung ating puso, napakahina po yan. Ng ating mga mata, napakahina po yan. Pero salamat sa Diyos kasi may Holy Spirit na Kanyang iniwan sa mundong ito upang tayo po ay paalalahanan. At kung medyo nakakapasok po ang kasalanan, repent agad. At sikapin na po natin na wag na natin gagawin pang uli. Di po ba? Kasi kapag inulit-ulit po natin yung kasalanan, tapos repent, sala uli, repent uli, ay sinasadya na po nating saktan ang puso ng ating Panginoon. So, kung napagtagumpayan na po natin yung isang kahinaan natin, sikapin po natin sa bawat araw ay humingi po tayo ng gabay sa Diyos, ng habag, ng awa na wag naman na sana nating magawa pa uli. Kung nakapag-chismis tayo, nakahusga tayo, nakasira tayo ng ating kapwa, repent lang at humingi ng tawad sa Panginoon at gabay niya na hindi na natin gagawin pang muli. Yun po. So, mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong natutunan sa araw na ito sa salita ng Diyos dito po sa Lucas chapter 12 verse 39 and 40 hanggang sa verse 35. Yan. Simple lang ang nais ng Diyos. Focus po tayo sa Kanyang salita. Focus po tayo sa pagbabahagi ng Kanyang salita upang sa ganon, marami pa po tayong mga tao na mababahagi na ng salita ng Diyos upang maranasan din nila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Tayo pong mga anak ng Diyos, trabaho po natin yun mga kaibigan. Hindi pwede yung, ay hindi ako marunong, nahihiya ako o baka naman insultuhin ako. Wag na po tayong matakot sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gawin po natin yung nais ng Diyos at siya na po ang bahala sa ating gumabay. Sasamahan niya po tayo kahit saan tayo pumunta naman ang nais nating sabihin. Tuturuan po tayo ng Holy Spirit kung ano po ang ating sasabihin. So, yun lang mga kaibigan. Yan lang po ang nais kong ibahagi sa inyo sa hapong ito.
At nawa po ay magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig, sa pagbabahagi, sa pagtupad, makita sa buhay natin yung salita ng Panginoon at mabuhay po tayong masaya, mabuhay po tayong kontento, mabuhay po tayong may kagalakan, mabuhay po tayo ng payapa na si Jesus ang focus ng ating mga buhay. Hanggang dito na lang po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.